Noong gabi ng June 21, 2025, nakatanggap ang pulisya ng Hong Kong ng tawag mula sa isang babae na nag-uulat na nawawala ang kanyang 49 years old na kapatid na babae, isang Vietnamese na maraming taon nang naninirahan sa Hong Kong. Umalis ang biktima sa kanilang apartment sa lugar ng Prince Edward sa Mong Kok ng umagang iyon at hindi na nakauwi nang sumapit ang gabi. Ayon sa kanyang pamilya, lubhang kakaiba ang gawaing ito. Kilala siya bilang isang mapagmahal na ina na laging inuuna ang kanyang mga anak at palaging umuuwi sa tamang oras. Bagamat sa simula ay itunuring ang ulat bilang isang ordinaryong kaso ng nawawalang tao, nabahala ang mga opisyal matapos malaman ang higit pa tungkol sa mga kawi at responsibilidad ng babae. Maaga kinaumagahan, sinimulan ng West Kowloon Regional Police ang investigasyon. Kapanayam ng mga detective ang mga empleyado sa mga restaurant, grocery store at mga salon na madalas puntahan ng babae. Sinuri din nila ang mga traffic camera at CCTV footage sa buong lugar. Kasabay nito, sinimulan nilang suriin ang mga traffic camera at CCTV system sa mga gusali upang matrace ang mga huling bakas ng nawawalang ina. Matapos ang 2 araw ng paghahanap noong June 23, sa wakas ay nakakuha ang mga investigador ng kanilang unang lead. Natuklasan nila na sumakay ang babae sa isang bus kasama ang isang lalaki noong 9:50 ng umaga noong June 21. Nag-akay ito sa kanila palayo sa pamilyar na lugar ng Prince Edward upang sundan ang misteryosong paglalakbay ng biktima. Pinaandar ng mga investigador ang dose-dosenang mga segmento ng video at natuklasan na dinala ng bus ang 2 individual sa Castle Peak Road sa Cheung Sha Wan. Isang kamera ng tindahan malapit sa number 192 ang nakakuha ng eksena kung saan pumasok ang dalawa sa isang lumang apartment building ng hapong iyon. Ngunit ang nakapagtataka, walang footage na nagpapakita na lumabas silang magkasama. Sa halip, ang lalaki lamang ang nakitang lumabas ng gusali ng mag-isa habang nagbubuhat ng napakalaki at mabibigatan na itim na plastic bag. Lumitaw siya ng ilang beses. Bawat beses ay may dalang malaking bag bago naglaho sa sulok ng isang madilim na iskinita. Dahil sa matalas na kutob, nangilabot ang mga investigador sa takot na ang mga kakaibang laki ng garbage bag na iyon ang maaaring magiging kakilakilabutan na sagot sa pagkawala ng babaeng ito, at isang senaryo ng pagpatay ang nagsimulang mabuo sa kanilang isipan. Nang matanto ang lala ng sitwasyon, agad na inilipat ng pulisya ang kaso sa criminal investigation. Gabi ng June 24, madali ang humingi ang West Kowloon Metro Crime Unit ng emergency search warrant para sa kwarto ng boarding house, ang huling lugar kung saan nakita ang biktima. Naalala ng isang duty officer ng gabing iyon nang una nilang marinig ang ulat tungkol sa kahinahinalang mga itim na plastic bag, tila nagyelo ang kapaligiran sa punong himpilan. Ang lahat ay may malinaw na premonisyon. Napapalapit na sila sa isang kakilakilabot na eksena ng krimen. Ang kwarto ng boarding house ay matatagpuan sa 3 palapag ng Building 192 Castle Peak Road ng Cheung Sha Wan, isang lumang apartment building na walang elevator at may maliliit na tindahan sa ground floor. Ang kwarto ay nirentahan sa maikling panahon na may sukat na mas mapapa sa 180 square feet at simpleng nilagyan ng isang folding bed at ilang pangunahing gamit sa bahay. Walang tao sa kwarto. Ngunit ang unang bagay na nagpatayo ng balahibo ng lahat ng investigador ay ang mga itim na mantsang pulang kayumanggi na nakakalat sa kahit saan.
Sa mga dingding, sa sahig, maging sa kisame. Ang lahat ay nagpakita ng mga bakas ng natuyong dugo. Hindi lamang simpleng mga patak ng dugo, kundi mga tilamsik na tila ba may isang napakarahas na pag-atake ang naganap dito. Ibinahagi ng isang veteranong pulis kalaunan na ang eksenang ito ay kamukhang-kamukha ng isang abandoned slaughterhouse o iniwang katayan. Bagamat walang natagpo ang katawan, ang lahat ng palatandaan ay nagtuturo sa isang masakit na katotohanan. Isang madugong krimen ang naganap sa maliit na kwartong ito. Agad na sinimula ng pangkat ng imbestigasyon ang pagdokumento sa bawat pinakamaliit na detalye. Ang mga mantsa ng dugo ay hindi lamang simpleng mga lawa na umagos sa sahig. Tumilamsik ang mga ito sa iba't ibang direksyon na lumikha ng mga kakilakilabot na pattern sa mga dingding at kisame. Natukoy ng mga forensic expert na upang maabot ng dugo ang gayong taas, ang biktima ay tiyak na dumanas ng brutal na pag-atake. Ang ikalawang bagay na nakatawag pansin ay ang nakasasamyong amoy ng bleach o chlorine na agad na humampas sa ilong ng mga imbestigador pagkapasok pa lang sa eksena. Isang malinaw na palatandaan na binalak ng may sala na linisin ang lugar. Sa masusing pagsusuri, natuklasan ng mga otoridad ang 2 bote ng kemikal sa sulok ng banyo, isang bote ng bleach at isang bote ng panglinis na nakabukas pa ang takip. Ang pinakamahalagang ebidensya ay natagpuan sa ilalim ng kama. Isang nabaling kahoy na hawakan ng kutsilyo na wala na ang talim. Ang hawakang ito ay mayroon pa ring mga natuyong mantsa ng dugo na kinilalang nagmula sa isang cleaver o kutsilyong panghatay. Isang matalim na kasangkapan na karaniwang matatagpuan sa mga kusina para sa paghiwa ng malalaking piraso ng karne. Bukod dito, nangolekta ang mga forensic expert ng maliliit na hibla ng tela, kasama ang mga nagkalat na piraso ng itim na nylon sa buong eksena na may mga katangian ng material na kapareho ng mga malalaking garbage bag na karaniwang nakikita. Ang mga kakilakilabot na pahiwatig na ito ay unti-unting nabuo sa isang nakakatakot na larawan ng krimen. Pinatay at kinatay ng may sala ang babae mismo sa lugar na ito. Pagkatapos ay pinagpira-piraso ang katawan at masusing binura ang lahat ng bakas gamit ang mga kemikal. Isinilid ng salarin ang mga bahagi ng katawan sa mga malalaking itim na garbage bags. Saka tahimik na dinala ang mga ito sa ibang lugar upang itapon ang mga ebidensya. Batay sa impormasyong ibinigay ng pamilya, ang biktima ay kinilala bilang si Luong Tutam, 49 years old, na karaniwang tinatawag sa palayaw na Lisa ng kanyang mga malalapit na kaibigan. Ipinanganak siya noong 1976 sa lalawigan ng Quang Tri, Vietnam. Noong 1989, noong si Lisa ay 13 years old pa lamang, nandayuhan ang kanyang pamilya mula sa Vietnam patungong Hong Kong upang manirahan. Lumaki sa Hong Kong, naging matalas si Lisa sa pagsasalita ng Cantonese at naging opisyal na citizen ng Hong Kong. Sa loob ng 36 years na malayo sa kanyang tinubuang bayan, nagtrabaho siya ng walang pagod upang itaguyod ang kabuhayan ng kanyang maliit na pamilya. Tungkol naman sa kanyang personal na buhay, unang ikinasal si Lisa sa isang lalaking Vietnamese na naninirahan din sa Hong Kong at nagkaroon sila ng 2 anak, isang 18 taong gulang na lalaki at isang 12 taong gulang na babae. Gayunpaman, nagtapos ang kasal, ilang taon na ang nakalilipas. Kaya napilitan siyang harapin ang papel ng isang sulong ina o single mother na nagpapalaki ng 2 anak sa lugar ng Prince Edward.
Bagamat humarap sa mga paghihirap sa buhay, inilarawan pa rin si Lisa ng mga nakapaligid sa kanya bilang isang mapagmahal na ina na laging inuuna ang kanyang mga anak at pamilya. Sa mga mata ng mga kapitbahay, siya ay isang magilyo na babae na laging handang tumulong sa iba. Sa kanyang 2 anak, si Lisa ay parehong mahigpit at mapagmahal na ina na madalas turuan ang kanyang mga anak na maging maawain at tumulong sa mga nasa paligid nila. Ayon sa kanyang nakababatang kapatid na babae, kamakailan lamang ay nagsimula si Lisa ng isang bagong relasyon sa isang lalaki na nagngangalang Kwang, isang manggagawa sa construction sa Hong Kong na nagpapalaki rin ng isang 13-year-old na anak na babae ng mag-isa. Pareho silang naglalayong bumuo ng isang matatagan na kinabukasan ng magkasama. Kaya naman, nagpasya silang magsama sa isang malaking pamilya na may kabuuang 5 miyembro, kabilang sina Lisa, Kwang at ang kanilang 3 anak. Para sa kaginhawaan sa kanilang magkasamang buhay, nirentahan nila ang isang apartment sa lugar ng Prince Edward bilang kanilang bagong tahanan. Ipinagpatuloy ang pag-imbestiga sa crime scene buong magdamag noong gabi ng June 24 to 25. Gumamit ang mga forensic investigator ng ultraviolet light upang maghanap ng mga bakas ng dugo na nilinis mula sa kwarto. Nakatuklas sila ng maraming patak ng dugo na nakatago sa mga bitak ng tiles, dugtungan ng sahig at mga sulok ng dingding. Kinumpirma ng pagsusuri sa laboratorio na ang dugo ay tumugma sa biktima. Sinuri rin ng mga investigador ang mga fingerprint na nakuha mula sa bote ng bleach at sa nabaling hawakan ng kutsilyo. Bukod sa mga fingerprint ng biktima, nakakita sila ng pangalawang hanay ng mga bakas na hindi pa nakikilala. Ipinasok ang mga print na ito sa criminal database ng Hong Kong. Ngunit walang nahanap na katugma. Ipinagpatuloy ng pulisya ang pagsusuri sa mga surveillance footage sa rotang dinaanan ng biktima. Nakuna ng mga security camera sa bus ang kanyang pagsakay kasama ang isang hindi nakikilalang lalaki noong 9:50 ng umaga ng June 21. Bagamat nakamask ito, nakakuha ang mga investigador ng malinaw na larawan ng kanyang mukha nang panandalian niya itong ibaba para uminom ng tubig. Ipinasa ang larawan sa mga otoridad sa immigration para sa facial recognition analysis. Kasabay nito, kinapanayaman ng mga detective ang mga residente ng 192 Castle Peak Road. Maraming nangungupahan ang nag-ulat na nakarinig ng isang matinding pagtatalo sa wikang Vietnamese bandang tanghali ng June 21 na sinundan ng malalakas na kalampag at tunog ng mga napapasag na pakay. Pagkatapos nun, naging tahimik na ang lahat. Naalala rin ng ilang residente na napansin nila ang isang mapahong amoy na nagmumula sa kwarto ng gabing iyon. Nalaman din ng pulisya na ang kwarto ay nirentahan noong June 20 sa ilalim ng isang panandaliang kasunduan o short-term agreement ng isang lalaking Vietnamese na gumamit ng pangalang India. Nagbayad siya ng cash ng pauna at hindi nagbigay ng karagdagang pagkakakilanlan. Naniniwala ang mga investigador na nirentahan ang kwarto partikular na para isagawa ang krimen. Gamit ang mga imahe mula sa surveillance at mga record ng immigration, kinilala ng pulisya ang isang suspect na nagngangalang Nguyen Minh Ingia, isang 34 years old na Vietnamese asylum seeker na dumating sa Hong Kong bandang 2022. Isa siya sa higit 15,000 na applicant ng asylum na naninirahan sa lungsod sa ilalim ng mga pansamantalang recognizance paper na nagpapahintulot sa kanya na manatili sa Hong Kong, ngunit nagbabawal sa kanya na magkaroon ng legal na trabaho. Nakahukay ang mga investigador ng isang nakapapahalang nakaraan. Ayon sa mga record, pinaghahanap si Nguyen sa Vietnam,
kaugnay ng isang nakamamatay at marahas na insidente noong 2019. Umano'y tumakas siya bago pa siya maaresto ng mga otoridad. Tumawid patungong China at kalaunan ay iligal na pumasok sa Hong Kong sa pamamagitan ng bangka. Dahil walang legal na trabaho, nabuhay siya sa pamamagitan ng iba't ibang underground na trabaho at naiulat ding kasangkot sa mga iligal na aktibidad sa pagsusukal. Inilarawan siya ng maraming kakilala bilang agresibo, mainitin ang ulo at may tendency na maging marahas. Nakatuklas din ang mga imbestigador ng koneksyon sa pagitan ni Nguyen at ng biktima. Ayon sa mga kaibigan, tinulungan siya ni Lisa noong unang dumating sa Hong Kong sa pamamagitan ng pag-aalok ng pansamantalang tirahan at pagpapakilala sa kanya sa trabaho sa restauran. Gayunpaman, lumabas ang mga tsismis kalaunan na nanghiram ang sospek ng pera dito at nabigong magbayad. Naalala ng ilang saksi na nagpahayag si Lisa ng pag-aalala tungkol sa pagbabanta sa kanya dahil sa isang pagtatalo sa pananalapi bago ang kanyang pagkawala. Noong unang bahagi ng June 2025, naiulat na nakitang kinakaharap siya ni Nguyen habang ito ay lasing at humihingi ng pera. Sinimulang tratuhin ng mga imbestigador ang alitan sa pananalapi bilang isang posibleng motibo. Puna ng mga behavioral analyst, ipinahihiwatig ng mga kilos ng sospek ang isang malawakang pagpaplano. Ang nirentahang kwarto, mga kemikal na panlinis at ang mga pinaghihinalaang pagsisikap na itapon ang mga ebidensya ay nagpakita ng pagkahanda bago ang krimen. Sinuri ng pulisya ang posibilidad ng iba pang mga sospek, ngunit walang nakitang ebidensya na direktang nag-uugnay sa sino mang iba pa sa pagpatay. Ipinakita ng surveillance footage na nag-iisang kumilos si Nguyen habang dinadala ang mga itim na plastic bag at ang iba pang mga individual na konektado sa biktima ay napatunayang walang kinalaman sa pamamagitan ng mga alibay at panayam. Gayunpaman, kalaunan ay kinilala ng mga imbestigador ang isang babae na kasama ni Nguyen sa footage na na-record pagkatapos ng June 21. Siya ay kinilala bilang si Vi Thi Lu, isang 25 years old na Vietnamese asylum seeker at kasintahan ni Nguyen. Bagamat walang nakitang ebidensya ang mga otoridad na lumahok si Vi Thi Lu sa mismong pagpatay, naniniwala sila na tinulungan niya si Nguyen na magtago at makatakas pagkatapos ng krimen. Habang tumitindi ang imbestigasyon, naglunsad ang Hong Kong Police ng isang malawakang manhunt sa buong lungsod. Ang mga larawan at detalye ng suspect ay ipinamahagi sa mga ahensya ng pagpapatupad ng batas, mga paliparan, daungan at mga border checkpoint. Nang walang mahanap ng mga record ng pagbiyahe, hinala ng mga imbestigador na tumakas si Nguyen sa pamamagitan ng dagat, posibleng patungo sa mainland China bago subukang bumalik sa Vietnam. Humingi ng tulong ang mga otoridad ng Hong Kong sa mga ahensya ng pagpapatupad ng batas sa China at Vietnam. Samantala, nakatuon ang pansin ng pulisya sa paghahanap kay Vi Thi Lu. Sa pamamagitan ng phone tracking at mga panayam sa saksi, natunton ng mga imbestigador ang kanyang kinaroroonan sa isang boarding house sa distrito ng Sham Shui Po. Noong gabi ng June 25, inaresto siya ng mga pulis sa isang raid. Sa panahon ng pagtatanong, inamin niya na alam niyang kasangkot si Nguyen sa krimen at kinumpirma niyang tinulungan niya itong lumipat sa iba't ibang lokasyon pagkatapos ng June 21. Inamin din niya ang pagtulong sa mga pagsasaayos para sa pagtakas nito gamit ang bangka. Karagdagang pagpapatotoo ni Vi Thi Lu na noong umaga ng June 23, sinamahan niya si Nguyen sa baybayin ng Tsim Sha Tsui at doon ay nakita niya itong may dalang isang bag ng bagahe pasakay ng bangka. Ipinaliwanag ni Lu na ang motibasyon sa kanyang ikinilos
ay nagmula sa pag-ibig at takot. Dahil mahal niya si Nguyen at gusto niya itong tulungan. At natatakot din siya na baka saktan siya nito kung hindi siya susunod. Ang testimonya na ito ay nakatulong sa pulisya na kahit paano ay matrace ang rota ng pagtakas ni Nguyen. Nakakumpiska rin sila ng mahalagang ebidensya mula kay Lou, kabilang ang telepono ni Nguyen na naglalaman ng mga mensaheng nag-uutos sa kanya na burahin ang lahat ng bakas, kasama ang isang postcard na may nakasulat na address ng isang contact sa border ng Vietnam at China. Ang lahat ng ebidensyang ito ay idinagdag sa case file na nakatulong upang patatagin ang mga isasampang sakdal. Ang pagkakasangkot ng kanyang kasintahan sa sabwatan sa pagtakas ay nagpakita ng kakayahan ni Nguyen na manipulahin at malupit na gamitin ng ibang tao para sa sariling kapakanan. Sa lahat ng nakalap na impormasyon, lumabas ang profile ng salarin bilang isang taong kapwa marahas at mautak na walang ipinapakitang pagsisisi o pag-aalinlangan sa paggawa ng krimen. Ito mismo ang uri ng pagkatao na tinasa ng pulisya bilang lubhang mapanganib sa lipunan na nangangailangan ng agarang paghuhuli bago pa siya magpatuloy sa paggawa ng iba pang krimen sa kahit saan. Sa kasalukuyan, hindi pa naaaresto si Nguyen, kaya wala pang paglilits na nagaganap para sa kanya sa Hong Kong. Gayunpaman, nagsimula na ang legal na hakbang para sa kanyang kasabwat na si Vai Thi Lu, 25 years old na kasintahan ni Nguyen. Siya ay kinasuhan ng pagtulong sa pagtakas ng isang kriminal. Noong June 27, 2025, dinala si Lu sa Colon City Magistrates Court upang pakinggan ang sakdal. Sa maikling pagdinig, inihayag ng taga-usig o prosecutor ang mga sakdal na nagsasaad na ang nasasakdal na si Vai Thi Lu, isang Vietnamese citizen, ay sadyang tumulong kay Nguyen sa pagtakas sa Hong Kong sa pamamagitan ng dagat noong June 23, habang lubos na nalalamang ang taong ito ay nakagawa ng pagpatay o iba pang seryosong krimen. Nakatayo si Lu sa pwesto ng nasasaktal. Mukhang pagod at bagsak ang katawan. Hindi humiling ng piyansa ang nasasaktal. Marahil ay batid ang hirap na maaprubahan ito dahil sa kawalan ng permanenteng tirahan at mataas na peligro ng pagtakas o flight risk. Tinanggihan din ng mahistrato ang posibilidad ng piyansa at iniutos na manatili si Lu sa piitan hanggang sa susunod na preliminary hearing na itinakda sa August 2025. Sa pagdinig, tahimik lamang na kinumpirma ni Lu ang pagkaunawa sa nilalaman ng sakdal nang walang anumang karagdagang pahayag. Gayunpaman, ayon sa isang impormasyon mula sa kanyang defense lawyer, nagpahayag siya ng intensyong makipagtulungan sa proseso ng imbestigasyon at maaaring gumanap ng mahalagang papel bilang saksi kung sakaling mahuli si Nguyen at iharap sa paglilitis. Sa sitwasyong iyon, ang testimonya ni Lu tungkol sa pag-amin ni Nguyen sa krimen at sa proseso ng pagtakas nito ay magiging crucial na ebidensya na makakatulong sa paglilinaw ng maraming aspeto ng kaso. Ang maximum na parusa para sa kasong pagtulong sa kriminal o criminal assistant na kinakaharap ni Lu ay maaaring umabot sa 15 taong pagkakakulong sa ilalim ng batas ng Hong Kong. Samantala, para kay Nguyen, kung mahuhuli, tiyak na makakaharap siya sa kasong pagpatay. Bagamat hindi na nagpapatupad ng parusang kamatayan ng Hong Kong, ang posibilidad ng habambuhay na pagkakakulong ay lubos na posible. Gayunpaman, dapat tandaan na kung tatakas si Nguyen patungong Vietnam at doon maaresto, ang proseso ng paglilitis ay magiging mas komplikado dahil ang Hong Kong at Vietnam ay walang kasunduan sa extradition o extradition treaty. Ngunit kung mahuhuli ng Vietnam si Nguyen,
Kailangan muna niyang panagutan ang mga krimeng ginawa niya. 5 taon na ang nakararaan sa Vietnam. Sa panig ng Hong Kong, maaari silang magpadala ng mga kahilingan sa extradition o magpatuloy sa paglilitis nang wala ang nasasakdal o trial in absentia. Gayunpaman, dahil sa seryosong kalikasan ng kaso, malamang na makakahanap ang dalawang panig ng paraan upang magkoordinasyon sa batas, upang matiyak na hindi matatakasan ni Nguyen ang nararapat na parusa. Anuman ang mangyaring senaryo, ang hinaharap ng mamamatay taong ito ay walang iba kundi ang buhay sa likod ng malamig na rehas ng bilangguan. Ang pagpatay kay Luong Tu Tam sa Hong Kong ay hindi lamang isang personal na trahedya, kundi sumasalamin din sa madidilim na bahagi ng komunidad ng mga iligal na emigrante. Ang kabutihan ng isang single mother ay sinuklian ng isang kakilakilabot na karahasan, habang ang nagkasala ay nananatiling nagtatago sa labas ng abot ng batas. Si Nguyen, mula sa pagiging isang killer na tumakas sa Vietnam, ay naging isang mamamatay tao sa Hong Kong para lamang muling tumakas patungo sa kadiliman. Saan man siya naroroon, gaano man siya katagal magtago, kalaunan ay mahahanap din siya ng hustisya. Ito lamang po para sa araw na ito. Maraming salamat po sa pagsubaybay. At para po sa early access sa ating mga upcoming videos, join po kayo sa ating Crimes in Tagalog Stories Fam. Nasa description po sa ibaba ang link. Ito lamang po para sa araw na ito. Magkita po tayo sa susunod na kwento. At sa muli, mag-ingat po tayong lahat. Paalam!